Mr. Romantico. Love, can't you see I'm alone? Maybe Magandang umaga po, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. and that is all. I wanna spread my wings. Dear Mr. Romantico, ako po si Suling, taga-Angono, Rizal. Kwento ito ni Ryan, ngunit ako ang nagsulat dahil may sakit na cerebral palsy ang aking anak. Nahihirapan siyang kumilos, tumayo, maglakad at magsalita. Halos maggunaw ang aking mundo na malaman kung may ganon sakit si Ryan. Pero bilang kanyang ina, tinanggap ko yun at nilaang ko ang aking panahon sa pag-aalaga sa aking bunso. Sa maraming taon, nagbinata si Ryan, ngunit halos buong buhay niya ay nasa loob lamang siya ng kanyang kwarto. Ganun pa man, hindi siya nabubugnot dahil malalaki ang mga bintana sa kwarto at naging libangan na niya ang pagdungaw at pagmasdan ang mga nangyayari sa labas ng aming bahay. Can't you hear when I call? Ryan? Oh, ready na yung mga gamit mo sa school para bukas. Naplansya ko na rin yung mga uniforme mo. Ay, siya nga pala. Hindi kita maihahatid kasi maaga akong aalis para pumunta sa Tita Minerva mo. Kailangan natin makiramay sa pagkamatay ng Tito Bolet mo. Okay lang po, ma. Huwag ka mag-alala. Nakausap ko ng kuya mo para ihatid sundo ka bukas. Anak, pagbutihin mo ang pag-aaral, ha? Apa, ma. Oh, sino yung sinisilip mo dyan sa labas? Gabi na. Bagong lipat po sa kabilang babae. Oo. Binati ko na kanina yung bagong lipat sa kabila. Si Emma. Ma. Tsaka yung kasama niya, kaisa-isa niyang anak na Vanessa ang pangalan na tingin ko. Kasing edad mo lang. Ma'am, bait po sila, ma. Oo, mababait naman silang kausap. Sigurado ko, makakasundo natin sila. O siya, sige na. Pahinga ka na, anak, ha? Tutulog na po ako. Sige. Lalayan na kita. Nakita niyo Vanessa? Ay, oo. Maganda siya. Ha? Parang anghel ang mukha. Tingin ko magkakasundo kayong dalawa. Sana nga po, ma. Kuya Kiko, late na ako sa school. Eto na, Ryan. Nagbibisa ako. Don't worry. Hindi ka malilate sa school. Ang aga-aga pa. Kiko! Kiko, nandito na ako. Ay, buksan mo na itong pinto. May bisita tayo. Ako na po bubukas, mama. Pasok po kayo. Ako na magtutulak ng wheelchair mo. Ay, Emma, Vanessa, halika kayo. Pasok kayo sa loob. Salamat, Suling. Magandang umaga. Ikaw si Ryan, di ba? Oo, ako si Ryan. Magandang umaga sa'yo. Gwapo naman pala tong anak mong may cerebral palsy. Aba, hindi lang yan gwapo. Matalino din yan. Katunayan, consistent na din si Lister yan si Ryan. Wow! Congratulations, Ryan. Thank you. Ay, Aling Suling, siya nga po pala. Ito nga pala yung munti namin regalo sa inyo. Ha? Mga sariwang prutas. Meron din pong kasamang isang bilao ng biko. Ako po nagluto niyan. Talaga? Opo.
Naku, maraming salamat, Emma, ha? Oh, Vanessa, salamat. Sigurado, magugustuhan ni Ryan tong biko. Paborito niya yan, Ay, eh. talaga? Ay, sige po, sa susunod, pag nagluto uli ako ng biko, magdadala uli ako sa inyo. Oh, Ryan, anak. Oh, bakit namumula ka? Lala po. Bakit? Nabibighani ka ba sa ganda ng aking anak? Mo talaga. Maganda si Vanessa po. Oh, Kitang. Thank you, Ryan. Alam mo, masaya ako na nakilala kita. Sana maging magkaibigan tayong dalawa. Oo naman. Happy ako na maging kaibigan ka. Mr. Romantico. Can't you see I'm alone? Dear Mr. Romantico, simula na mabasa ni Vanessa, hindi ko na nakita pang dumungo sa bintana si Ryan. Wala itong ginawa kundi humiga lamang sa kanyang kama. Paminsan-minsan umiiyak pag siya lang mag-isa sa kwarto. At bilang ina, ginawa ko ang lahat para mawala ang sakit at frustration ng aking anak sa nangyari. Can't you hear when I call? Ano ba yan, Ryan? Iniiyakan mo pa rin yung pambabastard sa'yo ni Vanessa? Eh, parang hindi lalaki. Tama na yan. Babae lang yan. Hindi mo dapat iniiyakan. Kiko, bumangon na ba si Ryan? Malalate na kayo sa school. Ayaw pa mong bumangon ni Ryan. Kayo na po ang kumausap sa bunso nyo. Malilate na po ako sa trabaho eh. Ryan, bumangon ka na. 6:00 na ng umaga, malayo pa biyahin nyo. Pinasted lang, ganyan na ang reaksyon. Paano pa kaya kung break up yan? Baka hindi na niya kayanin. Kiko, unawain na lamang natin ang kapatid mo. First time na mangyari ito sa kanya. Oh, Ryan, anak, tara na. Bangon ka na. Ma, sala, hindi na lang ako nagkakasakit ng ganito para normal buhay ko. Anak, kung meron lang ako magagawa para gumaling ka, matagal ko nang ginawa yun. Sinisikap ko naman na magkaroon ka ng isang normal na buhay. Ryan, paminsan-minsan talaga, mabibigo tayo sa buhay. Lalo na sa pag-ibig. Oo, masakit yan. Pero kailangan mong maging matatag at tanggapin ang nangyari sa'yo. O tignan mo ako. Dumaan din ako sa maraming breakups. Pero eto ko, buhay pa. Tama ang kuya mo, Ryan. Huwag mo nang iyakan yung nangyaring pambabastard sa iyo ni Vanessa. At sa halip, ipagpatuloy nyo na lang ang pagkakaibigan yung dalawa. Vanessa, napapansin ko, parang hindi ka na pumupunta kina Suling para bisitahin si Ryan. Nagkaroon ba kayo ng hindi pagkakaunawaan? Ano? Lately kasi busy po si Ryan. Ang sabi ng kuya niya, merong ginagawang case study, kaya hindi ko po muna siya iniistorbo. Yun lang ba, anak? Eh, bakit parang malungkot ka? Kasi ma, medyo nagigilty lang ako doon sa ginawa ko kay Ryan. Bakit? Ano bang nangyari? Kaya ba nahihiya ka nang dumalaw sa kanila? Ang totoo niyan, nagtapat siya sa akin na meron siyang gusto. Kaso binasted ko. Sabi ko sa kanya, hanggang friendship lang yung kaya kong ibigay. Ayun, mukhang nasaktan doon sa sinabi ko. Uy, wala namang masama sa ginawa mo. Nagpakatotoo ka lamang. Mabuti't alam niya na hanggang friends lang kayo para hindi na siya umasa sa'yo. Pero kung ako ang tatanungin,
Okay na sa akin si Ryan para sa'yo. Kahit na may kapansanan pa siya. Ay, siya nga pala, ma. Sa susunod na buwan, magsisimula na ako mag-practicum. Meron na akong company na papasukan ko sakali. Oh, talaga? Saan kumpanya? BS Maritime Recruitment Agency dun sa Pasig. Teka, alayo yata ng papasukan mo ah. At saka, recruitment agency pa ng mga seaman. Baka naman ligawan ka lamang ng mga seaman doon. Huwag kang mag-alala, ma. Hindi ako magpapaligaw sa mga babaerong yun. At saka, medyo malapit na rin po yung Pasig, oh. 180 hours lang naman po yung bubunuin ko sa practicum. Uy, sige anak. Basta't mag-iingat ka palagi. Unahin mo muna ang pag-aaral bago ang pag-ibig. Yes, ma. Ryan, kailangan mo ba ng tulong? Okay lang po, ma. Oo nga pala, ma. Ano na po ang balita kay Vanessa? Parang hindi ko po siya nakikita lately, ah. Madalas, si Aling Emma lang po ang nakikita ko sa bahay nila. Tumira muna si Vanessa sa tiyahin niyo doon sa Pasig. Doon kasi siya sa Pasig nagpa-practicum. Ganun po ba? Hanggang kailan siya dyan, ma? Malita ko mga 1 o 2 buwang hindi uuwi ang kaibigan mo sa bahay nila. Sayang, Ryan. Hindi ka man lang nakapagpaalam sa kanya. Ang kwento sa akin ni Emma, nalungkot daw ng sobre si Vanessa. Kasi bigla ka raw nagbago. Di naman po ako nagbago. Naiya lang kasi ko. Bakit hindi mo tawagan at kumustahin si Vanessa, ha? Sigurado ako, hinihintay niya na makapag-usap kayo uli. Sige po, ma. Mamaya po, subukan kong tawagan si Vanessa. Hello? Vanessa? Ako to? Sorbo ba kita? Hindi. Okay lang. Pati tumawag ka sa akin. Akala ko, forever mo na akong hindi papansinin. Sensya ka na, ha? Kung hindi kita kumusta? Kasi niya ako, eh. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Para naman hindi tayo mag-iibigan. Kumusta ka na, Ryan? Ito, okay lang naman. Ikaw, kailan balik mo lang ngono? Sa next month na. Matatapos na kasi yung practicum ko. Namimiss na kita at yung bonding natin. Ko rin naman, eh. Miss na kita. Ryan, meron pala ako sasabihin sa'yo. Pero huwag mo sasabihin sa mama mo o kahit sa mama ko, ha? Secret lang natin. Sige. Secret lang natin. Meron na akong boyfriend. Ano? Mr. Romantico. Mr. Romantico, muling nagbalik ang komunikasyon ni Ryan at Vanessa. Pero napansin kong malungkot pa rin ang aking anak. Madalas ko siyang tanungin kung bakit. Pero tinatanggi niya yun sa akin. Hindi nagtagal, inamin na rin sa akin ni Ryan na mayroon ng boyfriend si Vanessa. Isang seaman na nagngangalang Carlo. Ryan! Ryan, sandali! Vanessa! Buti naman, kauwi ka na. Oo. Ay,
kasama ko pala si Carlo. Ah. Yung kinukwento ko sa'yo. Nice meeting you, pare. Same to you, pre. Naka-uniform ka pa ng pangsisiman. Pinakilala ko kasi siya kay Mama. Pinagsuot ko ng full uniform ng pangsiman para mas ma-impress si Mama sa kanya. Anyway, sama ka sa amin ni Vanessa. Pupunta kami sa mall sa Taytay. Treat ko kayo. Ako, baka hindi nyo lang enjoy lakad nyo pagkakasama ako. Tinan nyo, wheelchair ako eh. Don't worry. May dala naman ako sa sakyan kaya walang problema. At saka akong bahala sa'yo, Ryan. Sige na, Ryan. Sumama ka na sa amin. Minsan lang naman tayo mag-bonding. Sige. Ryan, kailangan ba ng tulong? Gusto mo subuan kita? Oh, hindi. Kaya ko naman kumain mag-isa. Kasi kanina ko pa napapansin. Parang nanginginig yung kanang kamay mo. Kaya naisip ko na, siguro kailangan mo ng tulong. Ano, Ryan? Okay ba sa itong restaurant na pinagdalhan ko sa inyo? Oo, okay naman. Okay, ah. Mas sarap pagkain. Ikaw, mahal. Nagustuhan mo ba? Oo. Natatandaan ko sabi mo sa akin na paborito mong baby back ribs. Oo, sarap nga eh. Ang importante lang naman sa akin, magkasama tayong kumakain, mahal. Ikaw talaga. Kaya love na love kita eh. Uy, Oh. bakit mo naman ako inalika nang hindi ako handa? Tsaka may sauce pa sa mga labi mo, oh. Teka, pinunasan ko na. Pakis nga ulit sa labing girlfriend ko. Ano ba? Maswerte ko. PDA tayo dito. At di bali, at ikaw ang naging girlfriend ko. Ha? Ay, Ryan, baka naman naka-out of place ka na sa amin. Medyo. Pero katuwa kayo eh. Sweet yung dalawa. Ingit. Huwag kang mainggit, Ryan. Darating din ang babaeng nakatakda para sa'yo. Mr. Romántico. Mr. Romántico, ilang araw ang lumipas. Napansin kong bumalik ulit sa pagiging malungkutin si Ryan. Madalas ito magkulong sa kanyang kwarto. At muling nawala ang komunikasyon nila ni Vanessa. Tinanong ko ang anak ko kung bakit siya malungkot. Ang sagot niya, wala nang panahon si Vanessa sa kanya dahil nakatuon na ang atensyon nito sa boyfriend. Ryan? Nakasandal ka lang dyan sa pader. Mukhang malalim ang iniisip mo. Ma? Namimiss mo ba si Vanessa? Apo, ma. Pero alam ko, wala na akong karapatang mag-demand ng oras niya kasi kaibigan lang naman niya ako eh. Huwag ka na malungkot. Ma? So, palagay nyo, may magmamahal kaya sa akin? Yung totoo? Siyempre naman meron. Anak, naniniwala ako na may babaeng nakalaan para sa'yo. Kailangan mo lang maghintay. Sana birong tadhana, ma. Si Vanessa pala yung babaeng yun. Masaya na si Vanessa sa boyfriend niya. Maging masaya ka na rin para sa kanya. Ma? Anak, pakawalan mo na siya sa puso mo. Yun ang tingin kong tama para makapag-move on ka na. Kaya mo yan. Naniniwala ako matatanggap mo din ang lahat. At makakalimutan mo si Vanessa.
ka, Vanessa. Binuhos ko sa iyo ang buong atensyon at suporta ko para makatapos ka lamang ng pag-aaral. Pero ano ginawa mo? Lumandi ka lang dyan sa boyfriend mo, Seaman, at nagpabuntis. Sorry, Ma. Ngayon ka pahihingi ng sorry? Huli na ang lahat. Nagbunga ng kapusukan ninyong dalawa. Ano, Vanessa? Mananagutan ka ba ng boyfriend mo? Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Ibig sabihin, hindi mo pa sigurado kung pananagutan ka ni Carlo? Hindi mo pa sigurado ang tanga-tanga mo! Ang tanga mo! Tama na. Nasasaktan ako. Tanga mo, nagpabuntis Mama, ano nangyayari sa labas? Bakit maingay si Tita Emma? May malaki silang problema. Kung hindi ako nagkakamali, parang narinig ko, nabuntis si Vanessa ng boyfriend niya. At ano po? Nakakalungkot yung nangyari sa kaibigan mo, anak. Sana naman panagutan si Vanessa na lalaki nakabuntis sa kanya. Mahirap maging disgrasyada. Ryan? Anong ginagawa mo dito? Bakit gising ka pa? Kasi kanina pa kita nakikitang umiyak dyan habang nakatungaw ako sa bintana. Kumusta ka na? Pananagutan ka ba ni Carlo? Nakausap ko na si Carlo kanina tungkol sa pagbubuntis ko. Nangako naman siyang pakakasalan ako sa West bago siya sumampa sa barko sa susunod na buwan. Buti naman kung gano'n. Basta wishes in advance. Merong naikwento sa akin ng mama mo kanina, Ryan. Sabi niya sa akin, mahal mo pa rin ako hanggang ngayon. Talaga? Sinabi ni Mama? I'm sorry kung ilang beses ko nasaktan ang puso mo. Sorry kung hindi ko masuklian ang pagmamahal, ang mga kabutihang binibigay mo sa akin. Hindi mo deserve na masaktan ka kasi napakabuti mong tao. Ilang beses ako nasaktan dahil sa'yo. Pero buong puso ko namang tinanggap na hanggang magkaibigan lang tayong dalawa. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung ilang beses pa akong lumuha dahil sa'yo. Ang mamalaga lang naman sa akin, nakikita kang masaya kahit alam ko na hindi ako ang taong makapagbibigay nun. Ryan? Mahal kita, Vanessa. Pero hindi ako humihingi ng kakapalit. So afraid to show my feelings. I have Mr. Romantico. love. Can't you see I'm alone? Dear Mr. Romantico, pagkatapos ng kasal ni na Vanessa at Carlo, ay lalong naging malulungkutin ang aking anak na si Ryan. Alam ko labis siyang nasasaktan dahil tuluyan ang nawala sa kanya ang babaeng pinakamamahal. Pero nakita ko naman sa aking anak na gusto na niya mag-move on at magsimula ng panibagong buhay. Can't you hear when I call? Oh, Ryan. Kanina ka pa nakadungo dyan sa bintana.
Ano na ang balitang nasasagap mo dyan sa labas? May nakikita ako bagay sa labas. Ay, baka sasampa na uli ng barko si Carlo. Simula kasi nung ikasal siya kay Vanessa diyan na siya tumira sa bahay ni Aling Emma. Ilang taon kaya wala si Carlo? Hindi naman taon. Ang alam ko kasi 6 hanggang 9 months lang ang kontrata ng isang seaman. Ganun ba? Ibig sabihin lang yan, manganganak si Vanessa nang walang asawa niya. Kuya, Oh, pwede mo akong tulungan mo ba? ah? Kasi gusto ko samahan si Vanessa habang paalis sa asawa niya. Vanessa, Ikaw pala, Ryan. si Carlo, ngayon bang alis niya? Oo. 9 na buwan yung kontrata niya sa barko. Matagal din siyang mawawala. Pero kailangan ko magtiis para din sa pamilya namin. Ma, Carlo, nandito si Ryan. May buti naman, Ryan, at napasyal ka ulit. Um, Tamang-tama. May kasama si Vanessa habang paalis ang asawa niya. Carlo, 9 months pa lang mawala. Ingat ka sa barko. Salamat pare. Sa'yo ko muna ipagkakatiwalang mag-ina ko habang nagtatrabaho ko, ha? Huwag kang ala. Ako bahala sa pamilya mo. Maswerte si Vanessa kasi meron siyang best friend na katulad mo. O sige Ryan, Vanessa, Nanay Emma, parating na yung van na mag-aatid sa akin sa airport. Carlo, Huwag kang malungkot, mahal. Palagi akong tatawag sa'yo. talaga. Pangako, babalik ako. Hello, Vanessa. Ryan. Bakit ka umiyak? May miss mo bang asawa mo? Oo. Pangako niya sa akin. Palagi siyang tatawag pag nasa barko na siya. Pero simula nang umalis siya, 2 months ago, nakakadalawang tawag pa lang siya sa akin. Baka busy pa siya sa trabaho niya. Huwag ka na malulungkot. Sorry, Ryan, ha? Na-istorbo pa kita. Lion, mas gusto ko ngayon nakakausap kita bago ako matulog Basta palagi mong tatandaan, huwag ka nang malungkot kasi makakapekto yan sa pinagbubuntis mo. Alam mo, sa totoo lang, itong anak ko na lang ang natitira kong dahilan para kumapit pa rin sa relasyon ko kay Carlo. Mahirap pala mag-asawa ng seaman. Huwag kang sumuko sa relasyon nyo. Unang beses pa lang yan. Pero alam ko, sanay ka rin. Saka, dito naman ako. Habang wala asawa mo, samahan kita. Dadamayan sa lahat ng oras. Alam mo, talagang hulog ka sa akin ng langit. Siguro kung wala ka, matagal na ako sumuko. Wag, mas sabihin yan. Alam ko makakaya mo kahit wala ako. Nandyan mama mo. Tapos magkanak ka pa. Malapit ka ng mga anak. Dapat mamamisya ka. Actually nga, medyo excited na rin ako sa paglabas ng baby ko. Kukunin kitang ninong sa binyog ang anak ko, ha? Sure. Papayag ako maging ninong. Talaga. Oh, basta Vanessa. Kapit lang. Pangako,
Gagawin ko lahat para maging masaya ka. Thank you. Mahal na mahal kita. Mr. Romantico. Mr. Romantico, dumating ang panganganak ni Vanessa. Ang anak kong si Ryan ang naging karamay at kasama niya ng mga panahong yun. Habang ang asawa nito ay naroroon pa rin sa barko at nagtatrabaho. Doon ko ulit nakita ang kasiyahan sa mukha ng aking anak. Dahil mas naging close sila ni Vanessa. Another 9 months ulit ang kontrata ko. Ano? 9 months uli? Ay, Carlo naman. Sa kailangan ko mag-extend. Sayang naman kasing kikitain ko kung uuwi kagad ako. Gagawin ko ito para sa atin. Sa kinabukasan ng anak natin. Kailangan natin makapag-ipon ng pera para makabili din tayo ng sarili nating bahay. Pero 9 months. Ang tagal nun. Mamimiss kita na sobra. Konting days lang. Ano pa bang magagawa ko kundi maghintay na lang ulit sa'yo? Promise. Sa May next year, uuwi na talaga ako. Promise mo yan, ha? Panghahawakan ko yung promise mo. Mr. Romantico. Mr. Romantico, natuloy ang pag-extend ang asawa ni Vanessa sa barko. Kaya ang anak ko naging kasama niya sa kalungkutan. Sabi ko nga kay Ryan, magtira siya ng kahit konting panahon para sa kanyang sarili. Hindi yung binubuhos niya lahat kay Vanessa at sa anak nito. Pero ibang klaseng magmahal ang aking anak. Selfless love. Huwag ka na umiyak. Yan. Good boy yan. Good boy. Ito laruan. Gusto mo to, ba? Ba? Tita Emma, anong oras uwi si Carlo? Ay, ang alam ko alauna ng hapon ang lapag na eroplanong sinasakyan ni Carlo. Kaya mag-aalas 5 na ng hapon. Sigurado pa uwi na yun dito. Siya nga pala, si Vanessa. Nasa labas po. Laban nga yung pag-uwi ni Carlo. Parang ayan na si Carlo. May humintong taxi sa harap ng bahay. Si Carlo na nga, ayan na siya. Carlo! Naku! Salamat sa Diyos at nakauwi ka ng ligtas. Emma! Ryan! Welcome back, Carlo. Teka. Siya bang anak ko? Si Yan? Yan, Apo. Yan, Di yan. ka dito. Nandito ang papa mo. Huwag kang matakot sa papa mo. Yan. Opo. Bakit pumunta ka sa likod ng wheelchair ni Ryan? Huwag ka matakot sa papa mo. No, Papa. Ikaw, Papa ko. Anak, Hindi ako papa mo. Yan. Siya talaga papa mo, si Carlo. alika dito, anak. Marami kong pasalubong sa'yo. Halika. Sige, yan. Lapit ka na. Halika dito. Yan, payakap. Matagal ko nang gustong mayakap ka. Pasensya ka na, Carlo. Kung medyo tatakot nak mo. Oo. Ryan, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa mag-ina ko habang wala ako. Malaking utang na loob ko sa'yo. Layon, masaya ako makatulong sa inyo. Ryan! Malungkot ka na naman.
naman? Di ba dapat masaya ka kasi bukas ng graduation mo? Masaya naman po ako. Kasi graduate na po ako sa college. Malungkot ka ba? Kasi wala nang oras sa iyong kaibigan mo. Naintindihan ko naman po kung wala nang oras sa akin si Vanessa. Siyempre, mas paglalaanan niya ng panahon ang pamilya niya. Pero aminin ko po, inggit ako kay Carlo. Masaya sa piling ng babaeng mahal ko. Anak, marami pa naman babae ang pwede magmahal sa'yo. Hindi lang si Vanessa. Pero iba si Vanessa, ma. Sana ako na lang po ang minahal niya. Alam ko, sobrang sakit na nararamdaman mo. Pero anak, tanggapin mo na hindi siya ang babae para sa'yo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, anak. Bukas, ka-graduate ka na sa college. Bagong buhay na naghihintay sa'yo. At doon ka na mag-focus, anak. At saka panahon na para pahalagaan mo naman ang iyong sarili. Ma, Kaya mong kalimutan si Vanessa. Maniwala ka sa akin. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, tinulungan ko ang aking anak na si Ryan na makahanap ng babaeng pwede siyang mahalin. Gumamit pa nga ako ng mga dating apps para maihanap lamang ng date si Ryan. May mga nirereto ding babae para sa anak ko. Ngunit sa kasamaang palad, hindi yun naging successful. At isa sa mga rason ay ang kapansanan ng aking anak. Can't you hear when I call? Ryan? Ryan, anak? Pwede ba akong tumuloy? Mag-uusap naman tayo. tuloy ka, ma. Oh, Ryan. Nagtataklob ka na naman ng kumot. Nakakahinga ka pa ba? Tanggalin mo na yan. Mag-usap tayong dalawa. Ma, huwag niyo na akong hanap ng makadate. Turn down lang nila ako dahil sa tsura ko. Masakit lang po, ma. Oh, sige. Sige, anak. Hindi na kita ihahanap ng date. Huwag mo na rin isipin yung mga babaeng nag-turn down sa'yo. Isipin mo na lang na hindi sila worth ng panahon at pagmamahal mo. Si Vanessa lang po tumanggap sa akin. Pero tinanggap ka niya bilang kaibigan lang. Hindi niya tinanggap ang pagmamahal mo. At saka Ryan, nabalitaan ko kay Emma, lilipat na sina Vanessa at Carlo sa bago nilang bahay sa Antipolo. Ano po? Aalis na ng tuluyan si Vanessa. Kaya kalimutan mo na siya. Masaya na siya sa kanyang buhay. Ma. Ryan, di ba ang biling ko sa'yo? Mag-focus ka sa karir mo. Hindi ka man swerte sa pag-ibig. Pero malay natin, swerte ka pala sa ibang bagay. Yung pagiging miyembro mo ng staff ng isang kilalang senador sa Pilipinas, aba, isang malaking achievement na yun. Malaki naman ang sahod mo. Marami kang pwedeng gawin, Ryan. Kaya huwag ka mag-focus lang sa pag-ibig. Mabuti naman at napasyal kayo ni Yanyan dito sa bahay. May problema ka ba, anak? Nagkaroon lang kami ng pagtatalo ni Carlo, ma. Parang nung isang gabi lang nung tumawag ka sa akin.
Nagtalo din kayo ng asawa mo. E paano hindi kami magkasundo doon sa pera? Pag yun ang pinag-uusapan, nagbibigay pa rin siya doon sa mga magulang niya. Hindi naman masama na bigyan niya sila. Kaso, kami naman ang kinakapos. Kaya nga sabi ko kay Carlo, dapat kami ni Yan yung priority niya dahil mas kailangan namin ng pera. Kailan ba babalik ang asawa mo sa barko? Next week na ho yung alis niya. Kakainis nga lang kasi South America yung biyahe niya. Nababalitaan ko nga halos lahat ng mga nakakwentuhan kong misis ng mga seamen. South America daw dun yung pinakamaraming tukso. Ikaw ba'y may tiwala sa asawa mo? Oo naman. May tiwala naman ako kay Carlo. Kaso, siyempre, iba pa rin yung ikaw na mismo yung lalapitan ng tukso sa ayaw at sa gusto. Nakabalita ko pa, pag nagbiyahe doon sa Brazil marami din mga babae doon. Maraming babaeng umaakyat ng barko. Tingin ko naman hindi babaero si Carlo. Kaya magtiwala ka lamang sa asawa mo. Kumusta na po pala si Ryan? Yun. Okay naman ang kaibigan mo. Kasama siya sa staff ng isang kilalang senador. Kaya ang balita sa akin ni Suling, baka lumipat na sila ng Manila. Ganun po ba? Namimiss mo ba ang kaibigan mo? Pwede mo siyang puntahan sa bahay nila. Walang pasok ngayon si Ryan. Sigurado, matutuwa yun kapag nakita. Ryan? Vanessa? Anong ginagawa mo sa tapat ng bahay namin? Para bisitahin ka. Akala ko nakalimutan mo na ako. Pasensya ka na ha. Kung nawalan ako ng panahon sa'yo. Alam ko namang wala akong karapatang magreklamo. Kasi kaibigan lang naman ako. Naintindihan ko rin kung mas priority mo ng pamilya mo. Pero ilink lang sana sa'yo. Kahit konting pagmamahal lang, bibigay mo naman sa akin. Kahit karampot lang oras mo, laan mo sa akin. Kasi masakit na binabaliwala ako ng taong mahalaga sa akin. Ryan? Kung tatanungin mo ko, oo, mamahal pa rin kita. Kahit anong gawin ko, hindi kita maalis sa puso ko. Ikaw lang ang babaeng minahal ko lang ganito, Vanessa. I'm sorry. Alam ko, maririnig ko yan sa'yo ngayon. Tanggap ko lang hindi ka magiging akin. Ang tatanging iling ko lang naman sa'yo. Mamabunan mo ko kahit konting pagmamahal at pagpapahalaga. Pakiusap lang, Vanessa. Pakiusap lang. Mr. Romántico. Mr. Romántico, yun ang hiling ni Ryan kay Vanessa, na sana maambunan siya ng kahit konting pagmamahal mula sa kaibigan. Nung naikwento yun sa akin ng anak ko, naawa ako. Bakit kinailangan pang mamalimos ang pag-ibig sa taong hindi siya kayang mahalin? Bilang ina, masakit sa akin na makita si Ryan na nagpapakamartir ng ganon ng dahil lamang sa pag-ibig. Pero ano magagawa ko? Sadyang ganon magmahal ang aking anak. Samantala, may mga naikukwento sa akin si Emma na lumalaki ang problema sa relasyon nila Vanessa at Carlo. Lalo na nang bumalik ang lalaki sa pagbabarko, na namlaya ang kanilang komunikasyon. Hanggang sa isang araw, isang masamang balita ang natanggap ni na Emma at Vanessa.
Vanessa, may kailangan kang malaman. Bakit, ma? Sino yung tumawag sa inyo kanina? At sobra kayong nag-alala. Tumawag kasi sa akin yung clerk ng BSM, si Marie. May masamang balita sila tungkol kay Carlo. Ha? Ano nangyari sa asawa ko? Nag-jump ship si Carlo nung dumaong ang barko nila sa Texas. Ano? Ay, Diyos ko. Ako, Carlo. Bakit mo hindi niyo magagawang magtaksil sa akin dahil may tiwala ako sa kanya? Naging kampante kung mahal ako ng asawa ko. Pero Ryan, nagkamali ako. Niloko pa rin ako ni Carlo. Nakausap mo na bang asawa mo? Baka naman may dahilan siya. Kaya siya nag-jump ship. Ang sabi ng mga kasama niya sa barko, nag-jump ship si Carlo para sumama doon sa Amerikanong nakilala niya. Sakit! Sobrang sakit ang ginawa niya sa akin. Tahan na, Vanessa. Huwag ka nang umiyak. Kung ako siya, huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin. Hintayin mo muna yung paliwanag niya. Isa pa sa pinag-aalala ko, paano na kami niyan yan? Wanted na ang asawa ko sa lahat ng shipping lines. At kapag nahuli siya ng mga taga-immigration, sigurado deport siya. Hindi na siya makakapagbarko habang buhay. Saan kami kukuha ngayon ng pera? Paano na kinabukasan ng anak ko? Magpakatatag ka, Vanessa. Kaya mo yan. Malalampasan mo din yan. At saka, dito naman ako para dadamayan. O di Vanessa? Abe, maglilimang buwan na simula na mag-jump ship yun sa Amerika. Wala pa rin pong balita kay Carlo, ma. Uy, paano na ngayon yan? Sino nang bumubuhay ka na, Vanessa, at yan? Ang kwento sa akin ni Emma, napilitan maghanap uli ng trabaho si Vanessa para buhayin ng anak niya. Habang si Emma naman ang siya nag-aalaga sa kanyang apo. Wala po bang makukuhang tulong si Vanessa sa kumpanyang pinasukan ni Carlo? Walang makukuhang tulong si Vanessa sa kumpanya. Kasi nga nag-jump ship si Carlo, nalabag sa pinirmahan niyang kontrata. Ayun nga, habang ikinukwento sa akin ni Emma, kitang-kita ko sa kanya na talagang malaki ang problema nila. Naawa ako kay Vanessa, ma. Nasabi sa akin ni Emma na nag-abot ka rin ng tulong sa kanila. Konting halaga lang naman po yun para sa kanila maglola. Maliit lang po kasi yung kinikita ni Vanessa sa trabaho niya. Nagkamali si Vanessa na lalaking mamahalin. Kung si Ryan lang sana minahal niya, baka masaya pa rin siya hanggang ngayon. Ang buhay talaga, laging nasa huli ang pagsisisi. Limang buwan na ang lumipas. Wala pa rin paramdam ang asawa ko sa akin. Siguro nga, kinalimutan niya na ako. Vanessa? Dapat ko nang tanggapin na hindi na babalik sa akin ang asawa ko. Ay, nagkamali ako ng lalaking minahal. Ryan, sorry. Sorry kung mas pinili ko si Carlo kesa sa'yo. Wala kang kasalanan sa akin. At saka tanggap ko rin naman na hanggang magkaibigan lang tayong dalawa. Alam mo, ngayon ko lang na-realize kung ikaw yung pinili ko sa halip na si Carlo, siguradong hindi ko nararanasan ang mga ito. Pasensya ka na kung ngayon ko lang na-realize na mahal pala kita. Vanessa? Sa totoo lang, marami kong panghihinayang.
Marami akong sinayang na panahon kay Carlo. Sana hanggang ngayon mahal mo pa rin ako. Wala namang nagbago sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Subukan kong higitan ang pagmamahal na binigay sa'yo ni Carlo, Vanessa. Gagawin ko ang lahat. Maging masaya ka lang sa piling ko. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nabalitaan ko mula sa aking anak na si Ryan na mayroon na silang relasyon ni Vanessa. Siyempre tubutol ako dahil may asawa ang kanyang kasintahan. Pero walang nagawa ang aking pagtutol dahil nanaig ang pagmamahal ni Ryan kay Vanessa. Ang dalangin ko na lamang noon, sana wag masaktan ang aking anak sa pinili niyang direksyon. I know this love of mine. 3 buwan na tayong may relasyon, Ryan. Oo nga. Parang kailan lang. Yun nga lang, siguro may ilang tutol sa ating relasyon. Isa na doon ang mama mo. Hindi naman talaga siya tututol eh. Nangangambal lang siya na baka bumalik yung asawa mo. Paano kung bumalik asawa mo, Vanessa? Babalikan mo ba siya? Siyempre hindi na. Sigurado ka? Ma'am, masaya ka ba talaga sa relasyon natin? Oo naman. Bakit mo na itanong? Iba kasi ang nararamdaman ka. Parang di ka masaya. Ano ka ba? Nagtatampo ka ba sa akin? Mahal mo pa rin ba si Carlo? Yung totoo, Vanessa. Okay. Tatapatin na kita. Oo. Meron pa akong konting nararamdaman para kay Carlo. Pero unti-unti ko na siyang tinatanggal sa sistema ko. Tinatry ko nang mag-move on. Pasensya ka na kung nasabi ko yun. Baka dumagdag pa yun sa isipin mo. Nandito na tayo sa bahay ko. Good night, sweet dreams. Vanessa? Vanessa? Mabuti dumating ka kaagad. Si Carlo. Bakit? Ano po nangyari kay Carlo? Umuwi na si Carlo. Nandito siya ngayon para sunduin ka.